Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailang nagsagawa ang Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong ng Bidad Innovation Competition para sa mga persons deprived of liberty o PDLs bilang bahagi ng kanilang work and livelihood program. Sa pangunguna ni Acting Superintendent Marjorie Ann Sanidad at Police Colonel Mary Grace Madayag ng PNP Mandaluyong, hinikayat ang mga PDL na ipamalas ang kanilang pagkamalikhain sa paggawa ng mga produktong bided na may potensyal na ibenta. Layunin ng programa na tulungan ang mga PDL na maging handa para sa mas maliwanag at mas independent na kinabukasan. Samantala, nakahandang magpakalat ng kapulisan ang Philippine National Police o PNP para alalayan ng publiko sa papalapit na paggunita ng undas. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko, ngayong inaasahan din ang pagdagsa ng mga tao sa undas ay magpapakalat ang Philippine National Police o PNP ng mga pulis sa iba't ibang lugar para magbantay. Pagbabahagi ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Jean Fajardo, nasa higit 18,000 pulis ang nakahandang ipakalat sa mga terminal at police assistance desk. Para naman sa mga pulis na nakibahagi sa rescue at relief operations ng Bagyong Christine ay mayroong pagsasaayos na gagawin ang PNP para sa security deployment nito nang sa gayon ay mabigyan umano ng oras ang kapulisan na gunitain ang undas. Mayroon namang kakayahan na magtaas ng alerto ang mga regional director at field commander batay sa estado ng kanilang sinasakupan. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay umabot na sa higit 700,000 ang naihatid sa iba't ibang rehiyon. Nitong umaga lang ay nakibahagi ang Philippine Air Force o PAF sa pagkakarga ng mga food packs sa aircraft nito para ipamahagi sa rehiyon ng Bicol. Nananatili naman ang dedikasyon ng kagawaran sa paghahatid ng tulong at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Senate President Chis Escudero naniniwalang napapanahon na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Higit 1 milyong pamilya biktima ng pananalasa ng Bagyong Christine at Leon. Former cabinet member ni dating Pangulong Duterte nais palawigin ang Special Economic Zones at Export Processing Areas sa bansa. Mga pasahero na nanatiling stranded sa mga pantalan. Alice Guo sinampahan ng kaso ng COMELEC kaugnay ng pagtakbo bilang alkalde. Pag-shade ng tuldok sa balota, planong ikonsiderang bilang boto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa huling tala ng Philippine Ports Authority o PPA ay lumalabas na nasa 171 ang bilang ng mga pasaherong stranded sa PMO Bicol. Ito'y matapos makansela ang mga biyahe dahil sa Tropical Storm Leon na siyang delikado kung ipagpapatuloy ang mga operasyon. Para iwas sa berya, huwag muna tumungo ng pantalan bagkus ay makipag-ugnayan muna sa mga concerned shipping lines. Sa iba pang ulat, formal lang sinampahan ng kaso ng Commission on Elections o COMELEC si dismissed Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng kaniyang pagtakbo bilang alkalde sa Bamban, Tarlac. Para sa detalye narito si Francis Riudique.
Muling nahaharap sa panibagong kaso si dismissed Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng alegasyong material misrepresentation ng kanyang kandidatura bilang alkalde sa Banban, Tarlac noong 2022 elections. Ayon sa isinampang kaso ng Commission on Elections o COMELEC, nilabag ni Guo ang Section 74 ng Omnibus Election Code dahil ito sa kanyang pagtakbo sa eleksyon sa kabila ng kanyang pagiging Chinese national. Matatandaang lumabas sa investigasyon ng NBI na tumugma ang fingerprint ni Guo sa isang Guo Waping na isang Chinese national na pinaniniwala ang totoong katauhan niya. Samantala, plano rin umano ng COMELEC na mag-file ng motion sa Regional Trial Court ng Tarlac na ilipat ang lugar ng pagdinig ng kaso ni Guo. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may tiwala naman siya sa korte. Nais lamang niyang masiguro ang proteksyon ng mga testigo at mga abogado. Si Guo ay naharap sa mga kasong graft, qualified human trafficking, money laundering at tax evasion dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Banban, Tarlac. Francis Ryudike, nag-uulat para sa One Media Network. Higit sa 2,000 pamilya na apektado ng Bagyong Christine sa 4 na barangay sa 3 magkakaibang munisipalidad sa Camarines Sur ang napamahagyan ng malinis na inuming tubig ng MMDA. Sa pamamagitan ng solar-powered water filtration system units, nasa kabuuang 15,501 galon ng tubig ang naibigay sa Barangay Carigsa, munisipalidad ng Maragaraw sa Naga, Barangay San Vicente at Del Rosario sa Canaman at Barangay Malbong sa Gainsa. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Senate President Chis Escudero naniniwalang napapanahon na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Higit 1 milyong pamilya biktima ng pananalasa ng Bagyong Christine at Leon. Former cabinet member ni dating Pangulong Duterte nais palawigin ang Special Economic Zones at Export Processing Areas sa bansa. Mga pasahero na nanatiling stranded sa mga pantalan. Alice Guo sinampahan na ng kaso ng COMELEC kaugnay ng pagtakbo bilang alkalde. Pag-shade ng tuldok sa balota, planong ikonsiderang bilang boto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nag-abiso na ang MMDA hinggil sa suspensyon ng Expanded Number Coding Scheme simula sa bisperas ng Undas sa ika-31 ng Oktubre hanggang sa Nobyembre 1. Ito ay upang bigyang daan ang mga bibiyahe sa paggunita ng Undas at long weekend. Samantala, mangyari lamang tawagan ng MMDA Hotline 136 para sa road emergencies at mga katanungan tungkol sa batas, trapiko, restriksyon sa pagbiyahe, road assistance at iba pa. Sa naganap na Internet of Things o IoT 2024 ay layo nitong palaganapin ang digital transformation sa bansa nang sa gayon ay mapaunlad ang serbisyo sa publiko, pagtugon sa sakuna at iba pa. Makibalita mula kay Danisa Lopez. Sa isinagawang 2024 conference ng Internet of Things o IoT ay muling itinanghal ang mga makabagong kaunlaran sa industriya na siyang dinaluhan ng higit 3,000 kalahok at 35 tagapagsalita. Ito'y pinangunahan ng Packetworks at Red Wizard sa kooperasyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may temang Connected Ecosystem in Building the IoT-Ready Philippines. Layo ng nasabing kaganapan na itaguyod ang kolaborasyon sa mga stakeholder at palaganapin ang kaalaman sa pagpapalakas ng digital information sa bansa.
Binigyang diin dito ang kahalagahan ng inobasyon ng IoT tungo sa maunlad na kalidad ng buhay sapagkat mayroon ding kakayahan ng IoT na pagbutihin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng precision farming, optimized irrigation at pagsusubaybay sa estado ng mga pananim. Sa larangan naman na mapabilis ang pagresponde sa sakuna ay mayroon itong kakayahan na paunlarin ang real-time monitoring ng mga pag-ulan, pagbaha at iba pang panganib. Bukod dito, sa pamamagitan ng IoT ay magkakaroon din ng kakayahan na mapaunlad ng infrastruktura, enerhiya, seguridad ng publiko at real-time monitoring ng trapiko, polusyon at iba pa. Itinampok ding muli sa kaganapan ang iba't ibang exhibit na nagpapakita ng mga makabagong teknolohiya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na tanggapin at ikonsidera bilang boto ang gatuldok na shade sa balota para sa susunod na botohan. Ito'y kasunod ng pagmumungkahi na ibaba sa 15 ang porsyento ng shading threshold sa mga balota upang hindi mahirapan na bumoto ang mga kababayan nating kabilang sa vulnerable sectors tulad ng persons with disabilities, buntis at senior citizens. Dahilan ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, pagboto naman ng mga botante ang importante at layon ng eleksyon. Samantala ay pinagbabawal pa rin ang paglalagay ng check bilang marka ng boto sa mga balota. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Senate President Chis Escudero naniniwalang napapanahon na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Higit 1 milyong pamilya biktima ng pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Former cabinet member ni dating Pangulong Duterte nais palawigin ang Special Economic Zones at Export Processing Areas sa bansa. Mga pasahero na nanatiling stranded sa mga pantalan. Alice Guo sinampahan ng kaso ng COMELEC kaugnay ng pagtakbo bilang alkalde. Pag-shade ng tuldok sa balota, planong ikonsiderang bilang boto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.